No, I'm not a blow. It's a good pants. You watch the replay. Yo, what's up guys? Ito po yung nga pala King Happy. Tayo nga po muli nagbabalik dito sa ating video mga tol. So yun, for today's video, gusto ko lang reactan or i-share yung thoughts ko na yun nga daw, patay na nga daw or namamatay or patay, di ko alam kung ano sinabi ni Doggy. Patay na daw ang LOLcom dito sa Pilipinas, no? So bago ako magbigay ng opinion, syempre ba may mga mag-comment dyan na guys, okay mag-alala, 2 stocks pati si Doggy parehas kontropa yan. Baka sabihin nyo rin bakit ako nagbibigay ng komento sa ML, wala naman akong bilang sa ML. So bibigyan ko kayo ng resibo ngayon kung ano ba yung ginagawa ko dati sa ML, okay? So naging shoutcaster ako sa MPL, sa different events ng Mobile Legends, pati sa Mobile Legends SEACUP. So di ko alam kung SEACUP ba tawag doon, wala akong pake. Meron na akong choice para magtuloy-tuloy sa Mobile Legends or sa ML, pero mas pinili ko bumalik sa LOL or mas pinili ko bumalik sa LOLcom kasi mahal ko yung LOL, di ba? Yun lang yung take ko, and sana nabigyan ko na kayo ng resibo. Ito pa, isa pang resibo. Baka may mag-comment dyan, wala naman akong bilang sa LOL, baka sabihin bronze lang ako. Okay, nadali nyo. So ikwento muna natin paano nagsimula yung away ni Doggy pati ni 2 Stocks. Wala kayong idea, baka di nyo alam yung context. So basically nag 5v5 kami, kasama namin Pinoy's Place pati team nila Doggy. So alam naman namin na biruan lang, na syempre biro, pag magtotropa kayo, magbibiruan lang talaga kayo ng literal, di ba? Pero ang problema, tinrush talk ni 2 Stocks si Doggy dun sa video. Napanood ni Doggy yung video, tinrush talk din ni Doggy si 2 Stocks. Tapos hindi ko naman alam or hindi namin alam na bakit nagkapikunan, ba't napikon si Terrell, bakit napikon si Doggy. Sorry kung baka kasalanan ko, pero hindi ko alam paano sila nagkapikunan doon. So basically yun yung context ng away. So punta na tayo doon sa sinabi ni Doggy na bakit namamatay ang LOLcom at kasalanan daw ng mga streamers. So una sa lahat, para sa akin, hindi naman kasalanan ng mga streamers kung bakit namatay yung laro. Actually, hindi naman patay ang LOLcom. Sino ba nagsabing patay na ang LOLcom, 'di ba? It's just that hindi lang makapaglaro yung mga bata ngayon or yung mga kabataan ngayon dahil nga lockdown, dahil GCQ. Kasi hindi naman accessible ang LOL, parang Mobile Legends na pwede mong laruin kahit nasa MRT ka. Pwede laruin ng nanay gaming, tatay gaming, lolo gaming, ate gaming, kuya gaming, aso gaming, pusa gaming. Sino pa ba gusto nyong palaro? Step bro gaming, step sister gaming. Bala kayo kung ano laro yung step sister nyo. Pero nagets yun naman yung point, diba? Hindi lahat ng tao kaya maglaro ng League of Legends. Kaya syempre mas sikat ang Mobile Legends kaysa sa League of Legends dito sa Pilipinas, okay? Dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa, hindi kung saan-saan, dito lang sa Pilipinas. Kasi kung titingnan nyo dito sa Twitch, pang ilan ang League of Legends. Puta, kahit my phone Maguindanao yata, pwede ka makapaglaro ng Mobile Legends eh. Pwede ka ba maglaro ng LOL sa my phone Maguindanao? Ang inang yun. Marami pa rin naglalaro sa ibang bansa. Dito daw sa Pilipinas, patay ang LOLcom. Punta tayo sa competitive side. Tinanong ko yung tropa ko, pangalan niya si Van Alfonso. So basically si Van Alfonso, naging coach siya ng Panaw, coach siya ng Amplify ngayon, pati coach siya ng Hey Gaming. So prosin guys, prosin yun, diba? Ito sabi ni Van sa akin. Sabi niya, maybe the reason why na pull out yung league sa PPGL is natakot sila na baka onti lang yung players sa sumali because of ECQ. Yun yung sinasabi natin, no? Dahil nga sa ECQ, kaya hindi makapag-access yung mga tao or mga players basically sa LOL, kaya nagbumo ang dead game or dead community yung League of Legends ngayon, okay? So, di ko magets kung ano yung point ni Dogs doon sa bakit patay yung LOLcom, no? Or bakit kasalanan ng mga LOL streamers na namamatay yung game dahil nga kailangan man trash talk, kailangan merong banter or whatsoever. Pero kasi choice naman ng mga streamer yun kung magbibigay sila ng toxicity, diba? Choice ng mga streamers yun. For example, bakit sa GTA, hindi naman tayo nakakakita ng sobrang toxic or nag-aaway-aaway na streamers doon na malala. Dati may nag-aaway doon may nag-aaway dati sa GTA. Pero kung titingnan nyo yung GTA community ngayon, sobrang saya nila, ang daming server, ang daming naglalaro, hindi lang streamers. Pero syempre marami ding streamers na naglalaro nun, pero hindi naman sila gano'n nag-aaway-aaway. So, hindi ko magets yung point, hindi ko magets yung equation na kailangan meron dalawang streamer na mag-aaway, magsasalpukan para sumikat yung isang game, 'di ba? O ilang friendly banter na parang sa ibang bansa, tatrash talkin sila faker. Hindi ko alam international, hindi ko lang sinasabi sa Korea or sa kung ano man bansa. Pero 'di ba, nagigets yun naman yung point na hindi parati kailangan ng issue or drama, 'di ba? Sige, sabihin na natin kailangan ng LOLcom ng drama. Nagkukulang ang LOLcom sa pagiging toxic, nagkukulang ang LOLcom sa drama. Try nyo magpunta sa Iyakan Center. Hello guys! Good afternoon! Today we're going...
Ina mo, Cruz! Puta mo ka! Ba't mo pinahirapan? Ina mo! Sa tingin nyo, hindi pa ba toxic to? Sa tingin nyo ba, hindi pa panta-trash talk yun, di ba? Nagets nyo ba? Minura-mura na si Cruz doon. Minura-mura na si Cruz doon na pro player. Hindi pa ba sapat yung ganun? Number 1, para sa akin, hindi kasalanan ng mga LOL streamers kung bakit hindi sila toxic. Okay? And ako, ang taas ng respeto ko sa mga LOL streamers. Yan, sila Rebenga, sila Rox. Marami pa sila, basically, na hindi sila nagtatry ng ibang game. Hindi sila lumipat ng ibang scene, ng ibang game. Nag-stick lang sila sa League of Legends kasi mahal nila yung laro. Hindi sila parang kami na nag-try ng Mobile Legends kasi yun yung sikat ngayon, 'di ba? So, isipin niyo yun, 'di ba? Hanggang ngayon sikat pa rin naman yung mga streamers ng LoL. Para sa akin, hindi kasalanan ng mga streamers kung bakit. Hindi rin kasalanan ng LOLcom kung bakit hindi sikat. It's just that nandito tayo sa Pilipinas. Alam nyo naman na hindi lahat ng tao dito is kaya mag-access ng PC. Hindi lahat ng tao dito merong computer. Mas prefer nila maglaro sa cellphone. Mas prefer nila laro yung Mobile Legends. Kasi kahit saan, pwede nang laruin. Pwede mo ba laruin yung LOL sa MRT? Pwede mo ba laruin yung LOL sa jeep? Pwede mo ba laruin yung LOL sa bus? Pwede mo ba laruin yung LOL sa CR mo? Pwede ka pa mag-LOL habang nagluluto ka? Sana nagigets yung point ko na. Kaya lang nagmumukhang dead game yung LOL. Kasi mas sanay siya sa ML na sikat kasi lahat ng tao kaya maglaro, 'di ba? Lahat ng tao kaya talaga maglaro basically. Yun lang para sa akin, walang may kasalanan. Siguro kung meron lang may kasalanan para sa akin, 5 seconds go! kasalanan ng Garena. Bakit? Bakit kasalanan naman ng Garena? Kasi una sa lahat, napaka-arte nila sa tournament. Pangalawa, limited lang yung tournament or whatsoever, hindi ko alam. Pero kung gusto nyo ng detalyadong rason bakit kasalanan ng Garena, magpunta na lang kayo sa video ni Shinbu. Punta na lang kayo doon, pakinggan nyo siya. Pero tama yung point ni Shinbu doon na kasalanan ng Garena, bakit hindi sila nag-organize ng tournament? Ano ba ginawa ng ML para sumikat dito sa Pilipinas? Unang taon pa lang, nag-release sila ng MPL. Ang dami ng tournament na pwedeng salihan. Ang dami ng ganito, ang dami ng ganyan, ang dami ng opportunity. So talagang sisikat yung game nila. Eh dito sa Pilipinas, ilan lang naman yung mga tournament natin. Syempre maliban sa ibang pa-tournament ng mga computer shop or ng mga streamers or ng mga various groups dito sa Pilipinas, ilan lang ba yung official tournament dito sa Pilipinas? Ang alam ko lang is PPGL pati Conquerors. Sorry kung baka may nakakalimutan ako or hindi ako nabanggit na official tournament. Pero kung iisipin nyo, dalawa lang. Hindi ko alam kung ano pa yung inorganize ng Garena doon. Yung LCL na dapat sasalihan ko way back 2016, tinanggal din ng Garena. Garena, hindi ko alam, wala akong pake. Bakit? Sino may kasalanan, 'di ba? Ngayon, dito sa Pilipinas yung iba gusto mag-host ng tournament pero hindi pinapayagan ng Garena. O bakit? Kasalanan pa ba natin 'yon, 'di ba? Kasalanan pa ba ng community 'yon? Hindi ko na alam. Okay? Sana nagigets nyo yung point ko na naman. Please don't blame the streamers or the LOLcom kung bakit ganito yung nangyayari ngayon. Sadyang, yun mo yun, yung portability kasi wala sa LOL. Nag-gets yun na yung paulit-ulit ako, sana mag-gets yun na, po tayo na. Eto, dito sa part ng video ni Dogs na bakit ang daming streamer ng ML. Ganito ganyan. Tapos nag-aatakan sila paangat is totoo naman talaga. Which is a sad reality dito sa atin sa Pilipinas or dito sa community natin. No? Even Rebenga, tina-trash talk ng mga bagets or ng mga gatekeepers. Nung unang araw na nag-stream kaming lahat, may nag-comment pa kay Rebenga na bakit ang bobo ni Rebenga. Kahit hindi naman yung bobo yung ginagawa ni Rebenga, ginagawa ni Rico na tinetesting niya yung mga jungle, tinrush talk. Rico na yon, guys. Rico na yung international na yon na tinatayo ni Rico yung bandera. Yun nga pala, shoutout nga pala ulit kay Rico kasi isa rin siya sa mga streamers na hindi nagpatibag hanggang ngayon. Suportado pa rin siya sa league, diba? Isipin nyo, pati si Rico na gine-gatekeep pa rin ng mga tao. Halos lahat ng mga streamers ng first day ng Wild Rift gine-gatekeep nyo, tinatrash talk ng mga bata or kung sino man sa LOLcom, diba? So, dun pa lang nakikita na natin yung sad reality na bakit hanggang ngayon hindi tayo maghatakan pataas, hindi tayo maghatakan paangat para mas gumanda yung laro na minamahal natin, di ba? Tulad nga ng sabi ko kanina, meron na akong choice para mag-ML na lang pero mas pinili ko pa yung LOLcom. Bakit? Mahal ko yung laro eh. Mahal na mahal ko yung League of Legends kahit medyo hindi na ako mahal ng League dahil nagkaroon ako ng carpal tunnel way back 2016 so di na ako makapaglaro na maayos. Pero mahal ko yung LOLcom eh. Ngayon, kung mahal nyo yung LOLcom or kung mahal nyo yung League of Legends, dapat magtulungan tayo paangat. Paangatin natin. Ako nga thankful ako ngayon kasi tinrush talk ni Doggy yung LOL eh. Bakit? Nagkakaisa tayo sa LOLcom ngayon. Masama nga lang, nagkakaisa yung LOLcom ngayon kasi ayaw nila kay Doggy. Parang sama naman nung ugat kung bakit nagkakaisa yung LOLcom na yun. Pero kung titingnan nyo, kung iisipin nyo, mas marami pa tayong pwedeng gawin para umangat ulit yung LOLcom. And ngayon, feeling ko, paglabas ng Wild Rift, probably this year or next year, sana sumikat ng todo-todo yung Wild Rift, no? Wala na tayong rason na, kasi yung ML portable, meron na sa cellphone, meron ng LOL sa cellphone. So lahat na pwede makapaglaro, pwede na makapaglaro. Ang para sa akin lang, please wag kayong mag-gatekeep,
Huwag kayong maging gatekeeper, huwag nyo laitin yung mga bagong tao. Kung galing silang ML, lilipat sa atin sa LoL, pabayaan nyo na yun, okay lang yun, mas turuan nyo pa. Kasi kung iisipin nyo, ang sarap sa pakiramdam talaga, ang sarap maging part ng LoLcom, lalo na yung Rampage 2013 yun, di ba? Yung nagmurahan sila sa labas. Guys, nakita niyo naman yung Rampage last year, di ba? Ang sarap maging part neto kahit ang cancer. Bibigyan ko rin kayo ng example na isang streamer. Kung kilala nyo si Kaji gumawa siya ng tournament para sa LoLcom 2 beses ata or 3 beses. Ano nangyari? Hindi ganun sinuportahan yung tournament na ginawa ni Kaji. Like, yung tao nagpapakahirap para buhayin yung LoLcom, yung tao gumagawa ng effort para maging solid ulit yung LoLcom. Pero bakit hindi na suportahan, 'di ba? Sa tingin nyo ba mali pa rin nung streamer kung bakit hindi na suportahan, 'di ba? Hindi ko na alam kung bakit ganun, 'di ba? Sana suportahan nyo yung mga streamers na effort para buhayin yung LoLcom kasi tayo namang lahat magbe-benefit dun, 'di ba? Pero yun, sana nagigets nyo yung part na sana maghatakan tayo paangat kasi yun lang naman talaga yung choice natin kung mahal natin talaga yung laro, 'di ba? And sorry kung boses ako, alam ko diamond lang ako, hindi ako parang challenger tulad nila Rebenga para magsabi ng mga solid na salita. Pero yun lang yung message ko as a streamer, and syempre kahit papaano nag-ambag ako sa community na dapat ipaglaban natin yung toxicity in a way na magsuportahan tayo pero meron pa rin toxic sa loob kasi hindi na matatanggal ang pagiging toxic sa MOBA. Gets nyo ba? Magkahatakan tayo pababa. Hindi na tama yun kasi habang hinahatak nyo yung mga tao sa LoLcom pababa, mas bumababa yung value nung game. Para lang naman sa akin, 'di ba? Baka magalit kayo, sabi nyo, ano na naman pinagsasabi ko. Pero yun guys, sana naiintindihan nyo and sana nagigets yung point ko. And please lang, pag nakakita kayo ng mga streamers after alpha test, sana suportahan nyo yung League of Legends kasi ito na nagising na yung buong LoLcom. Sana magtuloy-tuloy na, sana makabalik na sa prime state, yung state ng LoLcom na sobrang saya na maraming tao. So yun lang guys, that's it for today's video. Maraming salamat sa inyo lahat. Ako nga pala ulit King FB aka hindi ko alam. Pero yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. Sana magsuportahan tayo paangat ulit. Sorry ulit kung ako yung nagsimula nung away nila. Hindi na ako sumali kasi wala 100k.